Rev ko. Tingnan natin kung ikot ha. Ayan o. Ayan o. Nawala, di ba? Kanina nakita nyo umikot. Yung iniikot ko rito, yun yung ginagawa ng YECVT motor. So pag umiikot siya, gumagalaw yung pulley. Pag umikot naman siya ng pakabila, makikita nyo, lumulubog naman, ano, lumulubog naman yung ating pulley. Yon! Yes, sir. Hello mga sir! Nagbabalik ang ating Aerox SP for ilang months din na hindi ito umaandar. 3 to 4 months ata itong hindi umaandar. May mga piyesa kasi tayong napiesahan para sa mga customer natin na nasiraan ng NMAX Tech Bus nila, saka Aerox SP nila. So may mga piyesa tayong galing dito, binenta natin sa kanila para sila yung walang problema. Ngayon ako may problema pero lulutasin natin today. Ito yung dalawang piyesa na ikakabit natin. Ito yung mga nawala. Para Jade. Ito yung unang piyesa na pagkahirap-hirap din hanapin. Pero ngayon, meron na tayo dito sa Speed Up Garage. Ito yung tinatawag natin na, yung tawag ng iba rito, starter motor. Pero take note lang mga sir na ang Aerox SP and Max Tech Max, wala silang starter motor. Ang tawag dito is YECVT motor. Okay? Ito yung nagpapa-shift ng ating pulley set para sa mga NMAX and Aerox Turbo. Okay, then ito pa yung isang piyesa natin na ipamana, na ibenta. Ito naman yung tinatawag na primary sheave sensor. Ayan siya. Okay, ngayon magtatanong syempre yung mga nanonood, Sir Mel, paano nasira yung piyesa na ganito nung sa customer natin? Yung dito, ang nangyari doon is nagkalkal siya ng panggilid niya kung ano yung ginawa niya sa panggilid niya. Yung center spring niya kumalas. Nasira yung center spring, kumalas, nagkaroon ng karambola sa loob ng panggilid, nadamay ito. Hindi ko rin alam kung paano nadamay pero nasira niya yung ganito niya. Okay, ito yung naging findings namin. Nung nilipat ko yung primary sheave sensor ko doon sa motor niya, umandar na, nakauwi na siya. Ngayon, ito namang isang to, bababa rin odo nun eh. Parang 14K o 15K odo lang ata. Ito naman yung bumigay sa kanya. YECVT motor. Anong nangyayari pag ito yung sira? Hindi nag-shift. Okay, pakita ko sa inyo ha. Ito yung ating Aerox SP. Umaandar to. Itong motor na to. Kaso ang pakiramdam niya, para siyang sniper o raider na nasa primera lang. Ayaw niya magsegunda, ayaw niya magtresera, parang nasa primera lang. So off ko lang yung aking traction control para makita nyo. Yan, naka-off na yung traction control. Makikita nyo mga sir, may check engine. May check engine siya. Saka merong icon na nakasulat CVT. So that means may problema ako sa CVT, may problema rin ako sa check engine ko. Okay, start natin. Okay. Okay, pakinggan nyo ah. Hindi dapat ganyan yan, dapat so para lang siyang naka-neutral. Okay. Ang sira nitong motor ko, yung dalawang yan, okay, kasi nga, yung mga pinaglumaan ng customer natin, yun yung kinabit natin dito sa Aerox SP. So what I'm gonna do na mga sir, papakita ko sa inyo, if ever na mangyari sa inyo to, pakita natin siya step by step, DIY lang, kung paano nyo siya mapapalitan. Okay, papakita ko rin sa inyo yung check engine. Tara, simulan na natin. Let's go. So nakabit na natin yung diagnostic tool natin, Smart FI. May papakita ko lang sa inyo kung ano yung check engine ng ating motor. Smart FI. Naka-on yung motor, yes. Gasoline engine, check engine. Continue. Makikita nyo mga sir kung gaano kababa yung odo ng motor ko. Pero parang may discrepancy, 300 dito, 600 na doon eh. Pero niremap ko kasi to, kaya siguro nabago yung information, na-remap siya. Pero mababa lang talaga yung odo nito, 600 odo lang. Read DTC, makikita natin kung, ayan,
sensor or motor malfunction in the YECVT system. Okay, papakita ko rin naman sa inyo yung isa pa, yung live data ng transmission. Makikita nyo dito na hindi gumagalaw. Okay, ito yung tinatawag na primary sheave sensor. Kapag ni-rev natin yung motor, dapat tong value na to, bumubuka siya. Okay, so mamaya, meron tayong before and after. Ito yung before, start ko yung makina. Nakita nyo, gumagana yung RPM ng makina. Okay, i-rev ko Papansinin nyo tong value na to, hindi siya magbabago. Sobrang taas na ng RPM ng makina pero hindi gumagalaw to. Meaning, yung motor mga sir, hindi siya nag-shift. Hindi umaakyat yung belt. Hindi siya gumagalaw. So, yun yung isosolve natin today. Okay? Para ma-access natin yung dalawang parts na papalitan natin, which is yung YCVT motor and yung YECVT sensor, yung primary sheave sensor, ang kailangan nyo tanggalin, itong dalawa. Kailangan nyo tanggalin tong airbox at kailangan nyo tanggalin tong panggilid. Okay, so normal lang naman kung paano ginagawa sa Aerox B1, Aerox B2, same lang naman. Magbabago siya mamaya. Kumbaga, kung paano tinatanggal to, same lang naman before. Pero doon sa loob, papakita ko sa inyo kung paano yung technique. Para sa mga gusto mag-DIY, sa kayo mga mekaniko dyan na wala pang reference kung paano mag-calibrate ng mga Aerox SP and NMAX terminals. Alam ko parang first na video to sa YouTube. Una tayo. Ayan mga sir, nakalas na yung airbox, saka yung crankcase cover dito. Make sure mga sir, kapag nagkakalas kayo, ito, may sensor tayo rito sa rear. Make sure na matanggal nyo yung allen dito, kasi may allen yan dito Baka kasi pag hila kayo ng hila, masira nyo yung sensor na to. So sige, hila boy. Okay. Okay, papakita ko sa inyo na hindi siya nag-shift. Meaning, itong belt na to, hindi umaangat, hindi bumababa. Nakastay lang siya dyan. Okay, so kuhanan mo lang yan, Jade. Paandarin natin. Patayin ko lang yung traction control, Okay. Ito nyo, umaandar. Rev ko. Dapat kasi mangyayari mga sir, habang nagre-rev tayo, bumubuka na yung pulley. So yung pagbuka ng pulley, dalawa yung responsible doon. Ito nga yung mga piyesa na yon. So yung YECVT na sensor, which is what we call the primary sheave sensor, and this one, the YECVT motor. So kapag naglolo ko yung pag-shift ng motor nyo, ito lang talaga yung, sa ilang buwan kami naggagawa ng mga Aerox NMAX na yan, ito yung dalawang culprit. Mas madalas actually ito. First time lang namin nagpalit ng ganito. Okay? So yung papatanggal natin yung sensor, itong sensor na to, tol, wait lang. Itong sensor na to, ito yan. Tapos yung YECVT motor, yun naman siya, yun nandun sa loob. Okay? So ngayon mga sir, meron lang yung 4 na tornilyo. Yung positive, negative niya, tatanggalin nyo. Tapos meron din siyang allen dito sa dalawa na makikita nyo rin pag inangat nyo tong mud flap. Okay, madali lang naman siyang kalasin mga sir. Basic tools lang din naman. Okay, so papakalas natin. Hopefully, after makalas, makabet, okay na yung motor natin. Magsi-shift na siya. Okay. Dito mga sir, may manonotice din kayo. Makapansin nyo na yung belt nakalubog masyado. Okay, hindi kasi yan yung proper position yan, dapat nandito banda. So meaning, yung ating YECVT, nakausod siya rito. So yun yung minsan pag meron kayong mga napapanood na video na nire-recalibrate yung mga YECVT, yung mga ganitong motor, mga sir. Kasi yeah, it needs to be done. Kasi kapag ganyan yung lapag ng belt nyo, yung motor nyo malata. Okay? Pero in this case, yung motor ko hindi nag-shift. Pero kapag yung motor nyo napansin nung rider, nung user, nung may-ari ng motor na malata, meaning yung YECVT nyo hindi properly calibrated kasi nakalubog yung belt. So ito yung isang aayusin natin mamaya manually. Pag natanggal yung motor,
yung YECVT motor, papakita ko sa inyo kung paano natin siya i-recalibrate para lumapag siya ng maayos. Okay? Sige, tanggal tol. Ito na yung luma kong YECVT motor. Tatanggalin ko. May ako pantanggal dyan na, panggilid. Okay. Ayan o, makikita nyo mga sir yung galaw ng belt to. Hindi nagsishift, di siya umaabot hanggang dito. Dito lang siya naglalaro. Weng, weng, weng. So, proper tools para hugutin? No. Pwede yan. Ganito, DIY. Pero meron kami proper tools dito ha. Ganito yung style ha. Iusog nyo yung pulley hanggang dumikit siya rito sa bushing. Usog nyo siyang ganyan. Okay? Mararamdaman nyo, sasagad siya. Ito, hawakan nyo rito. Tapos dahan-dahan nyo lang siyang punutin. Okay? Yan na yung ating pulley. So ito yung sinasabi ko sa inyo, Sir Mel, bakit yung belt mo kanina nakalubog? Ito, mapapansin nyo, itong primary sheave natin, nakataas siya. So the reason why pinatanggal natin yung motor, kasi merong gear yan dito sa likod. Hindi nyo makikita pero para sa mga mekaniko, yung motor na yun na nandun sa likod, merong dinadrive yun na gear sa loob. So ngayon, pag inikot ko to, may makakapaka yung gear. Pansinin mo rito, Jay, dito ka. Pag inikot ko yung nasa likod, ayun, gumagalaw yung bearing. Ayun, tanya? Gumagalaw. Ayun, pag inikot ko ng pakabila, lumalabas dito mo tingnan, Jade, sa side view. Pansinin nyo, ito, lumalabas ng dahan-dahan. So yun yung trabaho ng motor. Yung iniikot ko rito, Jade, yung iniikot ko rito, yun yung ginagawa ng YECVT motor. So pag umiikot siya, gumagalaw yung pulley. Pag umikot naman siya ng pakabila, makita nyo, lumulubog naman yung ating pulley. So yun yung trabaho ng YECVT motor. Ayan. So mapapansin nyo mga sir, ito na yung pinakasagad niya. So pag inikot niya yan, para doon sa mga DIYers, mga first time na mekaniko nito, yan yung calibration niya. Dapat sagad, yung uuntog na siya. Yan na yung pinakadulo. Okay, Sir Mel, ano naman ginagawa nung primary sheave sensor? Ito mga sir, nandito yan, nakapatong, di ba? Nakapatong. Okay, hugutin ko na para sa inyo. So, ang ikot niyan, ikutin nyo lang. Tapos ito, makikita nyo to, parang may arrow, Jade. Kita ba sa camera? Para siyang may arrow. Itutok nyo lang to, dyan sa may arrow, itong butas na to. Then saka nyo siya hilahin. Okay. So, Sir Mel, anong ginagawa nito? Pag gumagalaw yung ating pulley, o yung nandun, yung gear dun sa loob, ito, para siyang may cams, na itutulak niya, nandyan sa loob yan Pag gumagalaw to, gumagalaw din yan. Pag gumalaw to, ito nyo, may edits siya rito. Ito naman, may edits din siya rito. So, that means, pag gumagalaw yung pulley, gumagalaw to, sinasabi niya sa ECU na, uy, ganun kalayo na yung nilayo ng pulley. Uy, ganun kalayo yung binalik ng pulley. So, nag-uusap sila. Okay, ito yung sensor, ito yung actuator. Ito yung nagsisense, siya yung gagalaw. Pag gumalaw siya, sasabihin niya dito. So, silang dalawa yung nag-uusap. Okay? So, try na natin palitan. Ito ba yung akin? Ito ba yung akin? Ito yung luma. Asan? Ito yung luma ko. Mga sir, papalitan ko na siya ng bago. Okay. Kakabit ko na muna lahat. Sir Mel, balik mo na. Paano gagawin? Ito, ganun din. So, ito. Yan, di ba? Nakatutok sa'yo, nakaharap sa'yo. Pasok mo siya pa ganyan. Tapos, may mararamdaman kayo na magkiklik siya. Yan. Tapos, ikot nyo ng isang beses. Ayan. Tapos, yung ating bagong YEC... Ay! Ito maganda. Kuha ka ng lumang baterya doon, boy. Papakita ko sa inyo na naglolo ko to. So, ito motor. Minsan kasi gumagana, minsan hindi Tingnan natin kung ikot ha. Ayan o. Ayan o. Nawala, di ba? Kanina nakita niyo umikot. Ayan, wala na. Anong gagawin para umikot?
Hindi, ito. Tinan mo. Walang cut yan, ha. Ayaw pa rin. Isa pa. Wala na. Biglang bumigay. Yun, oh. So, nagloloko talaga siya, mga sir. So, ito, gagawin dito. Wala na. Tapon. So, ito yung bago natin. Jade, pakita natin na nakabit na yung bagong motor. Yan na yung brand new na motor. Sabi ko sa inyo, ilang alin lang naman yan? Isa, dalawa, tapos meron dun sa ibabaw saka sa ilalim. 4 na peraso lang. Madali lang siya ikabit, mga sir. Huwag kayong matatakot. Okay. Then, ito na yung ating primary sheave sensor. Ito, mga sir, yan, makikita nyo meron siyang ETITS yan dun sa loob. I-align nyo lang naman. Okay, pasok nyo lang yan. Ayan. Tapos, may allen. Next is, kakabit na natin itong pulley. Ganun din, kung paano nyo siya hinugot, ganun nyo rin siya ibabalik. So, kahit walang proper tools, mga sir, pwede yan. Pasok nyo lang. Dahan-dahan. Tapos, tulak lang. Yun. Tapos, pasok. Then, belt. Magtatanong ako. Kuhanan mo ako ng Kinat ko lang yung video kasi magkakabit ako ng washer. Okay, ito kasi yung mga motor ko, mga sir. Naka-bell na to. Stuck na center spring. Gusto ko umangat yung belt pa ng onte. So, pwede nyo gawin to para sa mga gustong kumopya. Lagyan nyo lang ng isang 1mm na washer. Tapos, balikan natin yung drive face. Okay. So, balik tayo dun sa diagnostic tool natin. Okay, papakita ko na sa inyo yung ating live data ng transmission. Transmission ng YECVT. Continue. Yan. Kung maalala nyo kanina, yung before nito, this is 1,999. That's wrong. Okay? Ang primary sheave sensor talaga dapat nasa 1.5 or 1.6 yan. So ngayon, since nag-calibrate tayo kanina, nasa 1.2 yan. Okay lang yan. Kasi mamaya, i-recalibrate natin siya. So, activation tayo muna. Makikita nyo rito, yan yung target natin. Dapat nasa ganyang value. So, start ko, hindi ko lang maririnig sa camera, pero tak-tak, may maririnig kayong ganun eh. So, next naman natin, mga sir, i-clear natin yung mga CVT na yan, saka yung check engine na yan, dapat mawala siya. Pag nawala siya, it means na nagawa natin yung tama yung trabaho natin. So, clear natin, okay. Tapos, patay, sindi. Tingnan natin kung magsa-start. Yan, start na. Tingnan natin kung nag-shift. Diyan, hawak mo muna to. Patayin ko lang yung traction control. Okay. Pwede? Pwede? Ha? Okay. So, ayun mga sir, ibabalik na lang natin yung kaha. At so far, so good. Yun na yung output ng ating YECVT na troubleshooting and repair, mga sir. Para dun sa mga magkakaroon ng trouble dyan, sa mga NMAX, TechMax nila, Aerox, SP, mga sir, meron na tayong pyesa. We also have the right tools. Okay? Yung mga diagnostic tool. Yung sa pag-puller, mga sir, kamay-kamay lang. Pero meron kaming proper tools talaga dito. Pinakita ko lang sa inyo para mabilis tayo sa video, mga sir. So that's it. Magagamit ko na si Aerox SP. Magra-ride muna kami para madagdagan naman yung odo ko. 4 months, 5 months, hindi umandar. Okay na. Rev ko lang ulit para makita ko. Hindi ko nakita eh. Ikaw nga. Ikaw nga mag-rev. Yun! Yes, sir.
madagdag ko lang pala. Ayan, makikita nyo, wala na tayong check engine. Okay na siya, clear na lahat. Tapos ito yung sinasabi ko sa inyo na value ng primary sheave. Yan dapat yung value niya. Nasa 1.6, 1.5 mga sir. Anything more than that, ibig sabihin out of calibration yung inyong sensor. So start natin. Off ko lang yung traction control. Ayan. Dapat pag nirev ko yan, dapat ito gumagalaw. Kasi kanina ito, stuck siya jade sa 199 kanina, no? So ito. Ayan mga sir, kita nyo yung before and after. Yung kaninang primary shift sensor natin nakastock sa 1999. Ito, nagmo-move na siya. So, okay na yung ating YECVT system.